Kamusta kayo mga kapatid? I'm Lance Lin and ngayon maglalaro tayo ng Arknights Enfield. Okay, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Anong tunog mo? Ayan. Hello. So, to karakter ko. Kakalagin ko lang. Pagpasensya na medyo lag. Thank goodness you're not one of them. Hindi malakas yung computer ko. Hindi to built for kung ano-ano man. No? Pinaghirapan naman na to. Dugot pawis naman to. So, Leviathan na, wow, that's a cool art, by the way. Oy, so yung mga karakter natin, Finally remembers. si Ardelia, yung mga 6 stars. Yvonne, Over here, Endman. na gusto kong isamon yung weapon, yung baril. So, wala pa. Last Strike, one of my favorite characters. And Yvonne, no pare sa eyes. Gilberta. Sino pa ba? Ito, si Proganic. Progranichnik. Ember. And also. So, ang hirap mag-build dito sa game na to. No? Magde-dailies tayo. Kasi hindi pa ako nagde-dailies today. So, usually ginagawa ko, nagaganto ako kung ano man to. Yan, binibenta ko yung battery. And then, sa totoo lang, no? Kung bibigyan ko ng start na tayo sa mga goods, no? Naririnig niyo yung music, mahina lang, pero tatahimik ako saglit. You hearing that? So, good music eh. No, actually maraming good things dito sa game na to. And it's a good game, no? Kung tutusin. Kung hindi lang siya gacha game for me. If ever, no? Kaso kasi yung the dailies, ang tedious niya gawin. No, annoying. Wala ba tong... Di ba ito makakonect doon? Ay, may mga puzzle pa dito yung mga frogs. Hindi ko pa pala nakagawa. Okay, I'm slacking. No, tingnan nyo. Yan. So, hindi ko pa nagagawa yung main story ng 1.1. So, ilagay natin sa yung chapter 2. No, chapter 1, wala akong maalala masyado kasi karamihan I just skip some of it. And for me, it's like the plot doesn't matter. Also, one of the good things dito, yung sounds nga, di ba? It's like yung pag, yung takong, narinig nyo. Like bro, napaka-satisfying pati yung tunog ng bakal na umaalog. Kasi naglalakad yung character, no? It's a good, no? The gacha too. Grabe. Walang piti-piti dito. No, 16 attempts. So, lahat yan mawawala. Okay? So, kaya lang ako nagsummon kay Teng Teng because of gusto ko makuha yung baril ni Yvonne. So, nasa na ba ako dun? Diba, ang annoying ng gacha, napakaraming ano yun. Pero, why are you still playing it? Wala lang. Doing it for the love of the game. Pero baka i-drop din natin kapag hindi nag-improve. So, dalawa na lang oh. Kita nyo. Okay. So, I highly suggest na we criticize this game. No, kung ano man yung hindi natin nagugustuhan dito sa game na to. No, i-criticize natin kasi, man, grabe talaga. Bukod sa gacha na sobrang gastos, the storyline, the events, no, the game feels empty. Yung dailies, sobrang annoying. No, ito lang yung dailies na hindi ko tinatapos lahat ng dailies ko kasi it's just like a job, no? Feels like a job.
Pero ganito yan mga kapatid, no? Kung maglalaro kayo, bibili kayo ng games, no? Always, laging worth it ang game, no? Kahit pangit yung reviews niyan, as long as nag-enjoy ka, no? Kumari, you have this good game na binili. Tapos karamihan ng reviews, bulok, lak, ganyan, walang kwenta. Pasensya na talaga sa lag, guys. Yung naghihingalo na yung computer ko. Sasabog na. Sasabog na lang yung computer ko. Sumuko na. 'Di ba? Kung gusto niyo hindi na malag yung games, subscribe, like, follow, share. Biglang naging ganun yan. Pakialam ba namin? Ginusto ba namin na panoorin ka? Pero yun, no? Kung bibili kayo ng games, no? Make sure na nag-enjoy kayo sa time, no? Na ini-spend nyo, no? Pansin nyo, no? Yung gaming ngayon, parang ako lang ba? O parang masyado nang nagiging performative? Like, pakonti na ng pakonti yung mga good games talaga, no? Lumaki ba kayong gamer, guys? Kasi ako, bago pa ako maging Kristiyano, bata pa lang ako. Gamer na talaga ako. No, wala akong console, no, wala. I came from not a well-off family talaga. Pero alam mo 'yun, ginawa naman ng nanay ko yung the best niya na pagsumikapan kami, no. Biglang no. Pero if you like this type of content na parang ganito lang chill, usap lang tayo, no? And mga random topics, no? Parang stream, no? Wala lang akong viewers. Share nyo na kasi para magka-viewers tayo. Ayun. Saan na ba ako? Yeah. Nung bata ako, no? Okay naman yung pagpapalaki sa amin ng magulang ko, no? Isa sa ipagyayabang ko na type ng pagpapalaki sa akin ng magulang ko is never na kaming pinalaking madamot. No. Kami ng kapatid ko, lagi kami nagbibigay, no? Alam mo 'yun, parang mayroon kaming box ng foods, no? Kunwari, mamimili kami, mag-grocery kami. Tapos kunwari, 3 chichirya lang. Pero madami kaming chichirya na gusto. So, ang ginagawa namin ng kapatid ko, excuse me, no? Kunwari, sa 3 yon na chichirya, yung isa or dalawa doon, yun yung talagang gusto-gusto namin. Tapos yung isa, yung what do we think na parang gusto namin i-try. So, ganun yung ginagawa namin kapatid ko noon. Yung sharean. Pati, kunwari, ako, yung biskwit ko, kunwari, Juberry na blue. Kapatid ko, Juberry na red. No? Kung gusto niyang kainin yung Juberry na blue, wala akong pakialam. Kung gusto kong kainin yung Juberry na red, wala siyang pakialam. Ganun. No? And sa mga juice, kunwari, ako kasi mahilig ako sa apple juice. Yung kapatid ko mahilig sa orange, yan, mango. Or mango, no? So, mga magkokorek sa akin dyan. Ayun. Sobrang nakakatuwa, no? Hanggang sa ito, lumaki kami. No? And, yes, nung bata kami, wala talaga kaming hiram-hiram lang. Ganyan. Tignan yung mga tao dito. So, sobrang hindi makaka-keep up. Ang bagal kasi. Mas nagre-record pa ako. Ayan. Tapos, ang ginagawa lang namin ng kapatid ko nun, kuwari yung baon namin, hindi talaga kami bibili dun sa binibenta sa classroom. Tapos, ipang-computer namin, no? Galing, di ba? Iniisip ng nanay namin nun, itong 15 pesos na baon nyo, pambili tayo ng pagkain. Kasi, alam ko, 10 piso eh.
nag-start kami sa 10 piso ng elementary. Kasi isang tinapay at candy na yun eh. At mga candy, oh. Tapos, nung talagang ako sa computer games, doon na yung 15 pesos baon ko. Eh, alam niyo naman yung presyo ng computer noon, di ba? Computer, 1 hour, di ba? 1 hour, ilan yun? 15 pesos, di ba? So, saktong-sakto. Tapos maglalaro lang kami ng Crossfire, yan, no? So, hindi lang naman dun, no? Yung mga games na nilaro namin, nag-Dota rin kami. Pokemon. Mas nahumaling talaga ako sa Pokemon ng bata. Yu-Gi-Oh! Pero yung Yu-Gi-Oh! Na physical, no? May sinalihan pa akong tournament nun. Ayun, nanalo. Pero di pa kasi ganun ka big deal nun. Yung parang gawa-gawa lang. Just for fun. Parang ganun lang siya na type ng tournament. Ayan, tapos na tayo. Okay, ma'am, ito na po. Grab po. Grab delivery. Food Panda. Tapos may ganito pa. Yung picture-picture. No. Saan ba yun? To. Picture-picture. Picture-picture. Copyright ba yan? So yun, simula nung bata talaga. Mahilig na ako maglaro. Iba't ibang games, no? Sabihin na natin to the point na na-addict ako sa games, no? And ito pala, no? Pinakilala sa akin ng kapatid ko. One of my favorite MMORPG nung bata ko, Adventure Quest, no? Sa mga 2000s naglaro ko ng Adventure Quest. Napakaganda, no? Buhay pa rin yun ngayon, pero di na kasi, alam niyo yun, di ba? Dati may oras ka talaga mag-grind, no? Ngayon kasi, like, nagsisinungaling pa ako sa nanay ko, no? May research lang po kami, no? Yung research na parang ka sa internet, magbabrowse ka lang sa internet. Hindi talaga siya research na research. Magbabrowse ka lang sa internet, tapos, ayan, assignment, di ba? Pero wala talaga akong assignment. Maglalaro lang ako ng AQ Worlds or kung anong game. So, gagrind ako noon. Alam ko pa noon. Doon ako parang naano sa fantasy na ako ay isang Dragon Slayer kasi isa yun sa pinaka-favorite classes ko noon sa AQ Worlds. Ngayon, iba-iba na. Ang dami na may mga na parang there's such thing as late game classes, no? Late game class, mid game na class, may mga ganong things na. So, yung mga end game na classes, yun yung parang parang i-grind mo ng sobra. So, may mga ganon. Ang dami kong nag-grind noon hanggang sa ngayon. Matanda na ako. Wala na akong oras para mag-grind sa mga games, no? Kasi, pag tumatanda ka kasi dumadami na yung responsibility mo eh, no? Kumbaga nung bata ka, wala kang pera pero marami kang oras. Pero ngayon, matanda ka na, marami kang pera. Maraming pera. Or may pera ka pero wala ka ng oras. Diba? Kasi isipin nyo, guys, no? Arc Knights, no? Isipin nyo na lang nagkakwentuhan tayo tapos ito yung parang Subway Surfers. Ay, tempo na rin. Huy! Ganun pala. Ganun pala yung Subway Surfers. Anyway, isipin nyo mga kapatid, di ba? Sa panahon natin ngayon, no, yung pasok mo, 8 hours. Tapos, may 1 hour ka na break. So, nasa work ka for technically 9 hours. Di ba? Ngayon, babiyahe ka pa. Sa heavy ng traffic dito sa Pilipinas, no? I hate fools who like to micromanage. Madami yung alam na lugar na parang iisang municipality lang, kapatid.
Akala mo yung biyahe. Dati nung college ako, malayo kasi iba yung ano ko eh, iba yung lugar nung college ko eh. So, malayo. Mga dadaan ka pa ng mga Reminder. ilang city pa. Dadaanan mo. No, yung normal na biyahe nun, na walang traffic, is usually just around 1 hour and 30 minutes. 'Di ba? Malayo-layo na din, pero ganun. Now, yung normal, yun yung walang traffic yun yung sabihin na nating special case yun. Now, the usual, no, na biyahe ko dun, laging umaabot ng 2 to 3 hours. Minsan, sa sobrang kung ano ka talaga, no, masama ang araw mo, aabutin ka ng 4 hours, no, kung sobrang heavy ng traffic. And, nung mga time na yon na na-experience ko yon, buti na lang, no, kasi nagdo-dorm ako. Syempre, hindi ko kaya bumiyahe araw-araw ng 1 hour and 30 minutes, no. Ilan na lang oras na matitira sa akin. And that's considering na walang traffic, di ba? Tapos, nung nagtitesis na ako, yun na yung nauwi ako kasi inabutan kami ng pandemic. So, nung nung pwede na ulit, nung nag face to face na ulit, biglang yung parang half, no. So kapag nagpapa-check kami, ano ba tawag doon? Yung parang 50% na pwede na lumabas pero quarantine pa din, no. Basta ganun, quarantine pa din pero 50%, no. Sabihin natin quaran kasi 50%. No. Ayun, pupunta talaga ako sa university para lang magpa-check, no, mag-discuss with my thesis group mates, no. Pasuwi. Yun yung mga times na wala talaga akong tulog kasi gawa nga niyan na babiyahe ka. Oh, what's this? Babiyahe ka, tapos gagawa ka ng thesis sa bahay kasi syempre may mga revision eh. And which is by the way worth it naman, no? We are one of the best presenters noong time na yun according sa kanila. Pero ayun, yung instead na pahinga ko sa bahay, ang pahinga ko na lang sa sa biyahe na. And grabe, nung panahon na yon, yung tulog ko, lang, yung 2 hours. Wala pa ako, hindi pa malayo pa ako sa bahay nun. Imagine, ganun ka-heavy yung traffic. Kaya yun, na ako sa government natin. Kasi matagal ng problem yung traffic. Tapos, hindi naman nasosolve. No, matagal nang hindi nasosolve yun. Parang ba siya? Like, sana may nakakaintindi kasi hindi ko naman feel yung politics, no? Pero is it is it a mathematical problem na hindi ma-solve? Like, ganun ba siya ka-difficult i-solve? Kasi if ako feeling ko kung paglalaanan mo kasi ng panahon at oras, no, ng pag-aaral talaga, like mag-aaral talaga, mag-aaral ka talaga ng like sisikapin mong aralin yung issue, no, yung isang problema. Kasi hindi naman pwede na nandun ka sa posisyon mo na yun tapos mema ka lang, no. Yun kasi yung problema sa ating mga Pilipino no. Minsan may mga binoboto tayo na leader na hindi naman, siguro sabihin natin, hindi nila deserve maging leader, no. May sinabi nga sa akin doon sa TikTok video ko. Panoorin nyo na lang, Lance Lin. Search nyo.
May sinabi siya doon na may video ako na about sa characteristics ng isang okay na leader. Kasi na parang may tanong doon na, so agree ka ba na parang yung leader, type ng leader na gusto mo is parang religious, ganun, no? Ayoko ng religious na leader. Okay? Ang gusto ko sa leader, matalino. Alam niya yung ginagawa niya. And also, Christ-like. No? Now, what do I mean na Christ-like na leader? No? Isipin nyo, si Jesus, hinugasan niya yung paa ng mga disciple niya. Tingin nyo kaya bakit, di ba? Bakit niya hinugasan yung paa ng mga disciple niya? Di ba? Bukod sa to serve, no? Tingin nyo bakit kaya? Tingin nyo what kind of person si Jesus, no? Bukod sa humble, no? Comment down below, no? Tapos sasagutin ko naman, no? In my perspective kasi, Jesus there is setting ng example. No? Nagsiset siya ng example sa mga followers niya. Sa disciples na balang araw kayo rin ang gagawa nito. Hugasan nyo rin yung paa ng ganyan. No? And tingin nyo yung current or sabihin na natin na hindi na lang presidente. Leaders natin ngayon. No? May ganun bang ginagawa? No? Feeling ko feeling ko yung tinatry lang nilang ipakita sa atin, ituro sa atin is para yumaman ka, gumawa ka ng illegal. Kung hindi ka gagawa ng illegal sa Pilipinas, you're nothing. No, hindi ka aasenso. No, kung dapat gumawa ka talaga ng illegal. Yun lang yung example na nakikita ko. Diba? Pero dapat yung leader na iboboto natin, no, yung talagang skilled sa field na yon, 'di ba? Isipin niyo na lang, Bob, kukuha ka ba ng doktor na hindi nakapagtapos? No, hindi siya doctor profession, 'di ba? That's why I disagree dun sa yung hot take ba to, no? Para sa akin disagree ako doon sa yung nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Basta yung kung paano nakuha ni Pacquiao yung diploma niya sa Pol-Sci, no? I respect Manny Pacquiao, okay? Pero in my personal perspective, personal opinion, dapat hindi na siya tumakbo as senator no? Okay. Di ba Kristiyano ka, Brother Lancelin? Tapos sasabihin mo sa kanya dapat calm down, okay? Calm down. Yes, Kristiyano ako, but isipin nyo, kailan ba natin ng Bible verse sa Kasi alam mo may right time and place yan di ba? Pero kung may pag-uusapan tayo sa Senado, no? Sa Senate. Tapos magbibitaw ka ng Bible verse. No, tanda natin, hindi porke nagbitaw ka ng Bible verse, tama ka na. No? Maraming Kristiyano gumagamit ng Bible verse para lang pang-attack sa kapwa Kristiyano nila. Kita mo, ganito yung ginagawa. Kita mo, ganyan. No, kumari may kaaway. Gagamitin pa nila yung Bible verse na yun to attack the person. No, unknowingly. 'Di ba? So, hindi sa lahat ng oras, pag nagbitaw ka ng Bible verse, tama ka na. Kaya may time and place para doon, no? The context matters talaga. So, sabihin natin, is he the kind of leader na kumbaga nagsiset ng example, no? Na tinatry niyang gawin yung best niya, no? Para mag-lead, no? With that, lagyan nyo nga ng no counter dyan, no? Lancelin. Pero, kidding aside, di ba? Sipin nyo, tinatry naman niya yung best niya.
Pero you can say the same thing again with that doctor example na binigay ko kanina. Pwede nyo sabihin na, oh, ito naman tinatry naman ni Brother Lancelyn yung best niya. Tinatry niyang gawin yung best niya na i-lead yung country. Pero wala akong alam sa anything, no? Hindi enough kasi sa ibang, no? Hindi sa ibang larangan, no? Hindi enough yung effort lang eh. Kailangan ng skills, mga kapatid, no? And basahin natin yun sa NIV. Okay? Hindi ako nagsasalita dito ng because out of my ano lang, no? Biblical pa rin at some point, di ba? Another day of Ito, nanggaling beautiful siya dito sa Romans 12:6, no? Anyway, simulan na lang natin sa 3. Diba? Sabi dito, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members." Okay? "And these members do not all have the same function." 5. "So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others." 6. "We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it's serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it's to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully." Nakikita nyo yung gusto kong iparating dito, no? Hindi sa lahat ng bagay enough yung effort lang. Na at the end of the day, sasabihin ko na I tried enough. I tried hard naman eh. 'Di ba? I tried hard. Ginawa ko yung best ko, no? Para i-lead yung country. Pero hindi yun yung gift ko galing sa Panginoon. Then why do that? Tingin mo ba you will be a blessing to others if you do that? No, kahit sa worship team eh. No, there's a lot of people na nagjo-join ng kumare worship team. Tapos masasabi naman na hot take to kasi hindi enough kasi talaga na heart lang, mga kapatid, no. Sipin natin, okay, gusto mong tumugtog. Pero are you committed enough, no, na maglingkod sa Panginoon? Or tugtog lang yung gusto mong gawin, 'di ba? Pupunta ka lang sa church kasi tutugtog ka. Oh, example. Pero sa fellowship, wala ka. Sa pag-aayos ng upuan, kumare, wala ka. Di ba? Then how can you tell sa sarili mo na naglilingkod ka? No? I mean, there are different types of serving kasi, no? At saka hindi naman porke nasa worship team ka, yun na lang yung gagawin mo. Diba? Marami pang responsibility within the worship team. Kagaya ng paglilinis. Bakit ka naglilinis? Kamo. Sino bang tingin mo mag-aalaga ng mga gamit yan? Ewan ko sa ibang churches, no? But in our church, kung sino yung mga musicians, sino yung palaging gumagamit, kayo yung maglinis ng gamit nyo. Kayo yung mag-aalaga ng ginagamit nyo. Kasi, ano kayo yan? Pinagkaloob sa inyo yan, no? Naging tagapangasiwa kayo niyan. Diba? And yun yung ano doon sa amin. No, ewan ko sa ibang church, so, kung may dedicated kayong tagalinis ng gamit, ng drums, ng gitara nyo, no? Kung may dedicated. Pero sa amin, kailangan nyo, and that's the annoying part, diba? Masarap tumugtog, pero kapag maglilinis na, awit na. Pas. Kaya pa ako naliligaw sa forest na to. No, pag maglilinis na, pas na. No, kapag ka spiritual na, pas na. Pero kapag karakrakan, pagka ano, Something dangerous is up ahead. We
Gina G, no? Present. No, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong ganun. Sinasabi ko lang na makikita mo rin kasi sa ugali ng tao yung gifts niya na meron siya. Makikita mo rin kung paano niya gamitin yung gifts niya. Kasi tandaan natin na at the end, pag hindi natin inalagaan, pati yung gifts niya, tagapangasiwa tayo niya. No? Gagamitin natin yung gifts to bring glory to God. No? Sa lahat ng bagay. Naglilinis ka lang sa church, no? Hindi ka naglilinis lang. No? Naglilinis ka for the glory of God. Usher ka sa church, no? Hindi ka lang taga-tanggap, no? Taga-hi, hello, good morning, no? Nag-a-assist, no? No. You're doing it for the glory of God, no? Sa parking, no? May ushers sa parking. You're doing it for the glory of God. Hindi pwedeng yung usher ka lang, tingin mo, okay lang, sige, malilate naman na lang ako. Diba? Hindi pwede yun. Hindi basta-basta na natin i-take for granted mo lang yung mga gifts na natanggap mo. And the same in politics. No? Tingnan natin mga kapatid, no, sa next 2028 na. I know, marami na namang mag-aaway-away dyan. Si ganito, iboto nyo, si ganyan, no? Pero maging tayo, let's ask God for the wisdom sa mga iboboto natin sa susunod. At kagaya niyan, sobrang daming issue ngayon, kagaya nung sa oil. Now, sabi ng presidente natin, normal lang daw yung mga ganito, ganyan. Ano to, stocks? May highs and lows. Dito ganun, kapatid, no? Kaya maraming umaaray kasi alam nilang hindi ito normal. And Filipinos are very resilient. No, sa lahat ng bagay. And feeling ko nga dahil dun kaya tayo na take for granted no? Mga kapatid, hindi tayo tinatrato ng Diyos natin na ganyan. Naisipin nyo na lang. Isipin nyo yung mga Israelites, no? Paikot-ikot sila sa wilderness. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Diba? Sinasabi nila, nagugutom sila, binigyan ng pagkain. Nauuhaw sila, binigyan ng tubig. O, ano yung reason? No? Disobedient lang sila. No, they disobey God. They are disobedient. Okay? Pero, pinabayaan ba sila ng Panginoon? Tinrato ba sila ng Panginoon na parang ano? Hey, look! Drag marks. Here. Na Let's parang, follow them and okay, end up at. pababayaan ko na kayo dyan, bahala na kayo dyan. No? Nakarating pa rin sa Promised Land. Although, may isang generation na nawala. Because of, again, diba? Disobedience. Pero never sila pinabayaan ng Diyos. No, tingin mo, pipili ka ng leader na ganun, na hindi Christ-like. Angloy? I've never seen them along this Hindi path Christ-like, tapos tingin mo papabayaan ka. Sasabihin sa'yo na okay lang yan. Normal lang yan lahat. Stocks yan, stocks. May highs, may lows. Mga kapatid, wag tayong papayag. Ginaganon lang tayo. Diba? Taasan natin yung standard natin sa pagpili ng See leader. that? The last crate of goods. The devil's work. It's the equipment. They put components for assembling the farm complex. They furnished them with low-frequency acoustic. Nagbabasa lang tayo. Is that a joke? They Grabe yung dragged the ping. staff all the way here. Kahoy! You're also No? going Log! to say that, Easy for you to say that. dude, this is nothing personal. Sign. Trying to mislead me with your scientific mumbo jumbo? Typical. Hindi natin kailangan ng I submit. You're making faceless Hindi natin kailangan ng accusations. religious na leader, mga kapatid. Alam mo kung anong kailangan natin? Maayos. Maayos na leader. No? Merong characteristics, no? Nakikitaan ng bunga, no? Need natin ng ganun na leader. And going back, no? Dun sa skills na bakit hindi ako agree dun sa ganun type ng degree. Feeling ko dapat may dun. May term.
Kasi parang nagiging formality na lang siya, no? Hot take ba to? Mas para sa... Kasi isipin nyo, kung gano'n na lang. Kumari, entrepreneur ka, buong buhay mo. Hindi ka lang nakapagtapos ng business-related course. E di, para sa akin, sa ganun, okay siya. Kasi may experience ka na eh. And magagamit mo yun eh. Di ba na-issue yun, yung kay Satch na laparan? Yung office, ano yata yung tinapos niya. Tapos sinasabi ng mga tao na ganito, ganyan, ba't wala, ganito, ganyan. Tapos may nagsasabi na, hindi, baka ganitong type yung course na ginawa niya. And for me, deserve. Kasi technically, Satch na is, parang head na ng sarili niyang office. Technically, boss na siya. So, kung yun yung course niya, valid, di ba? Pero kunwari ako, mag-aaral ako ng Pol-Sci. Pol-Sci. Tapos ilang araw lang ako, ilang years lang ako nag-aaral, no? 2. Tapos magjo-join na ako sa politics. Nagigets niyo yung punto ko doon. Parang siguro dapat talaga may dagdag na ano eh. Sabihin natin What's going on? hindi ka nakapag-aral pero may experience ka sa politics kagaya ng kunwari na pasok ka sa barangay for ganitong nag-SK ka kaso ganyan tapos gusto mo ng degree. Since may experience ka na dun sa field na yun, then that's good. For me, mas mainam na ganun. Hindi yung basta may pera ka lang, no? Tapos Hey, i-avail mo lang siya. Hindi, I don't understand that course very well, No, so, correct me if I'm wrong. Pero based sa pagkakaalala ko na nabasa ko, what? Carpentry is a Ganun totally siya. different field of expertise. Exactly. You should. so, Wait, ayun. hold on. I didn't I hope say that. What? nag-enjoy kayo sa Are you making fun of me? usapan natin. Maybe ako man maybe na. But Long told I me hope don't nag-enjoy kayo sa very very chill video natin. And napag-usapan natin yung politics, no? And wala nang about sa Art Knights Enfield. You. But I think you're. we will have 1.1 story soon. I'm just very busy and meron kami paparating na event that's March for Jesus and video tayo dun. And I'm so excited, no? Kasi we will worship, no? And sa Holy Week yun, no? We will praise God, we will worship, and Don't I'm so worry, excited I'm around. to meet Just go other ahead people and waste there, your no? time, So kung Lord. may makakilala sa akin dyan, isa ka sa 2 viewers ko dyan. Congrats. No, hindi naman ako nangangagat. Ano lang ako, vulture na magre-react sa mga content na nag-enjoy ba kayo dun sa pag-react natin sa kay Christine and Tetelestay, no? Marami pa tayong re-reactan. No? I really love doing those kinds of videos. Maging vulture. Gatasan ng mga bagay-bagay. Pero yun, more content to come and I just love doing this, no? Spreading the word of God Victory and goes nakakatuwa without saying. na nagagawa ko to at the same time doing the things that I love, no? And maraming tao nagsasabi na ito si Brother Lance yun, ano, sa lahat na lang ng bagay may say siya. Sabi isip ko nun, oh, why not, gawin natin tong pagkakitaan natin, no, gawin natin tong kumbaga quirk natin sa paggawa ng content, di ba? Di ko alam, niche ba to? May gumagawa na ba ng mga ganitong style ng content? Mga random lang. Ang hirap kasi maging random person sa internet na may opinion. Tapos, like, Special loot inside. okay, Should grab it. Good observation. sinong may pakialam sa opinion mo? Di ba? And Filipinos are very opinionated person. Like, kumari, hindi naman gitarista. Magko-comment na, ganito kasi yan, hindi ka naman nagigitara. May opinion siya doon. Ako yun. Ganun. I mean,
I only talk about sa mga bagay na alam ko syempre. Pero yung mga I mean, hindi naman masama yun na may mga opinion kasi lahat ng opinion nga eh. No? So, what I'm just trying to say here is maybe siguro rare yung ganitong content. Or, ewan, no? Like, sino ba may pakialam sa sasabihin ko, diba? Kasi kayo may mga sarili din kayong opinion. So, ako pinapublicize ko lang yung sa akin para i-bash nyo ako and sabihang false teacher din. No? And, ayun lang. So, bago ko tapusin yung video, no, gusto ko lang This is the way into the mag-share fort, right? pa. Kasi, Supposed to keep out gusto ko dangers lang and din light. This gate feels like a siyempre, physical nagbitaw tayo ng manifestation Bible of verse kanina, no? Nagbasa tayo ng painful scripture misunderstanding. about sa we have different purpose, we have different skills in serving God, no? But we are one body and also the same thing, no? So, But the Stuckeyers, sa mga I heard, are pretty friendly. napadaan lang, no? I just The want to ask you a Stuckeys question. just don't get along. Kapatid, Despite all these years. ligtas ka na ba? No? I want you to answer that to yourself, and if not, then I want you to meet Jesus Christ. Alam mo ba si Jesus namatay para sa kasalanan ng lahat? Para sa kasalanan ko, Don't para sa think too much of it. kasalanan mo. Let's call Tang Tang again. And I urge you na makilala pa si Jesus sa buhay mo. No? Gusto kong i-share yung pagmamahal na nakita ko kay Jesus. Gusto kong pagsigawan yung pagmamahal na natanggap ko sa Kanya sa mga taong makikinig, sa taong mapapanood to. And isa ka dun. And very happy na narinig mo itong mabuting balita na kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you will not suffer an eternal death. Alam mo bakit? Kasi yung kasalanan mo bayad na. It is done. It is already done. And all you have to do is accept Jesus as your Lord and Savior. Yun lang. No, I hope na-enjoy nyo itong mini rambling natin. And grabe. So, gagawin na natin to minsan para lang makapag-usap tayo. And of course, hopefully makapag-stream. No, I'm asking, no, supportahan nyo ako guys. Yun lang para sa akin, para sa ngayon. Again, I'm Lance Lin. God bless kung nasa man kayo ngayon lahat and maraming salamat.